Gabriel's point of view. Gaya ng napag-usapan namin ni Daniel, dito lang muna ako sa loob ng sasakyan ko, habang hindi pa tuluyang napapalibutan ng mga tauhan niyang buong lugar. Ang tagal naman. Angal ni Sander, na butler ni Cindy na ipinalit sa akin. Buti nga at pumayag si Daniel na isama ko to. Siya lang ang tauhan ni Cindy na kasama ko. The rest ng kasama ay mga tauhan na ni Daniel. Sinamaan ko naman siya ng tingin, kaya't bumalik na lamang siya sa blueprint na ibinigay ni Daniel para hindi kami maligaw sa malaking warehouse na ilang lakad lang mula sa sasakyan namin. Lumipas pa ang ilang minuto pero hindi pa rin tumatawag si Daniel para papasukan kami sa nasabing warehouse. Binabalot na ng kaba ang puso ko dahil hindi ko na alam ang lagay ng asawa ko. Isinandal ko na lang ang ulo ko sa manibela habang nagdarasal para maging ligtas si Ashley. Kagagaling lang namin sa isang mapait na trahedya tapos sinundan pa nito. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone ko na naglalaman ng text ni Daniel. You can now enter the main door. Use the blueprint to find Ashley. Wala na kaming inaksayang oras ni Sander at agad kaming tumakbo papunta sa warehouse at pumasok sa main door. Pinapakiramdaman namin ang paligid kung may mga kalaban na nakikiramdam din sa amin habang maingat naming binabaybay ang loob ng warehouse. Si Sander naman ang nagtuturo kung saan ang daan dahil siyang may hawak ng blueprint. Wala naman na kaming nakasalubong ng mga kalaban hanggang sa makarating kami sa third floor kung saan naroon si Ashley. Ang mga tao rito sa loob ay puro nakahandusay na at may mga tama na ng armas. Wala rin akong makitang mga tauhan ni Daniel dito sa loob ng warehouse. Siguro ay sinusuyod pa nila ang ibang palapag at mga kwarto. Palapit kami ng palapit sa silid kung nasaan si Ashley, habang ako ay pinakikiramdaman ko pa rin ang paligid. Nang tuluyan na kaming nakarating ni Sander sa pinto ng silid, kung saan nila itinago si Ashley. Naagad naman namin itong sinubukang buksan pero nakalock. Pinagtulungan na namin para mabuksan pero hindi talaga namin kaya. Sa huli ay naisipan ko na lang na patamaan ng armas ang doorknob ng pinto. At naging matagumpay naman kami na buksan ito. Madilim na paligid ang bumungad sa akin. Ashley. Tawag ko sa asawa ko. Binuksan ni Sander ang flashlight niya para makita namin kung nasaan ang switch ng ilaw. Nang mabuksan namin ang ilaw ay magulong silid na may kulay itim na pintura ang bumungad sa amin. May ilang upuan na gawa sa kahoy ang baklas. May sinturon at mga kadena ang nandito. Pinalibot ko ang tingin ko sa buong silid at parang natigil ang paghinga ko nang makita ko ang nakakaawang kalagayan ni Ashley. Nakatayo siya sa dingding habang nakatali ang mga kamay sa likod. Agad ko siyang nilapitan kahit na hindi ko kayang makita siyang ganito. Ashley. Sabay angat ko sa mukha niya. Hindi ko mapigilan ang paglandas ng luha ko dahil sa itsura niya. Puro pasa at may mga sugat sa pisngi at gilid ng labi niya. Nanginginig din ang buo niyang katawan. Pinasadahan ko rin ang tingin ng buo niyang katawan at malaking pasa sa magkabilang hita ang nakita ko. Ang damit din niya ay sira na. Gabriel. Hinang-hina na sabi ni Ashley. Shh. I am here now, my love. I am sorry, I came late. Uuwi na tayo. Hindi ako papayag na tumagal ka pa rito ng ilang araw. Miss na kita. Naiiyak na sabi ko. Hinalikan ko siya sa noo sabay yakap sa kanya. Napabitaw naman ako sa yakap nang maramdaman ko ang likod niya na parang basa. Sinilip ko ito ng bahagya at nakita ko na may mga sariwang sugat siya ron. Ang iba'y natuyo na. Go home, Gabriel. Sasaktan ka nila kapag nalaman nila na nandito ka. Hinang-hina na sabi niya at halos naghahabol na ng hininga. No, hindi kita iiwan dito, Ashley. Mawawala muna ako bago kanila masaktan ulit. Uuwi na tayo, ha? Sabay haliko sa mga labi niya. Save yourself, Gabriel. I can feel it. I am dying anytime. Her soft voice is trembling.
Don't say that. We're going home, okay? I'm sorry for what I've done to you. From the very start, my wife. I promise, babawi ako sa'yo. Pinipigilan ko ang maluha dahil sa nakikita kong lagay niya. Babawi? Kung gusto mo talagang bumawi, bumawi ka sa akin. Gusto ko, mangako ka na hahanap ka ng mas deserving na magiging asawa mo. Tuluyan ang naglandas ang mga luha ko. Hindi ko na pinansin pa ang sinasabi niya. Umalis ako sa tabi niya at naghanap ng pwedeng pangtanggal sa mga kadena na nakakabit sa kanya. Si Sander ay tumulong na rin sa akin sa paghahanap. Armas lang kasi ang dala namin at mahihirapan kaming ipangtanggal ito. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang tunog ng cellphone ko. Hudyat na may tumatawag. It's Daniel. You only have 4 minutes to bring Ashley out. Malapit ng sumabog. Faster. Kabababa lang namin para halughugin ang paligid ng warehouse, kung saan may natira pang mga kalaban. Sabi niya agad sa kabilang linya. Natuliro ako dahil sa sinabi niya. Alam ko na may itinanim na silang mga pwedeng sumabog. Pero dapat ay hindi na muna nila pasabugin dahil naiwan pa kaming 3 rito sa loob ng warehouse. Kainis. Wala kaming mahanap na patanggal ng mga kadena niya. Hindi namin siya mailabas. Nagpapanik na sabi ko pa kay Daniel. What? Humanap kayo. Pupuntahan ko kayo riyan. Nakasigaw na sagot nito sa kabilang linya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinuha ko na ang kahoy pero alam kong wala rin namang maitutulong para matanggal ang pagkakakadena ni Ashley. Go to the other room. Hindi pwedeng umikot lang kayo ng umikot dyan sa loob. We're talking about Ashley. Patigilan niyo muna ang pagsabog. We're running out of time. Bakit kasi hindi muna nila kami hinintay na makalabas ng warehouse na to? Tiningnan ko si Ashley na parang wala ng malay. Pinalabas ko agad si Sander para maghanap ng ibang gamit na makakatanggal ng mga kadena. I'll be back, my wife. I promise to bring you home. I love you so much. And happy birthday. Kinintalan ko pa siya ng halik sa mga labi niya at naramdaman ko pa ang bahagya niyang pag-iling sa akin. Daniel's point of view. Mabilis ang kilos namin ng mga tauhan ko habang dala ang mga pantanggal ng mga kadena. Ang totoo niyan ay narito lang kami sa 2nd floor ng warehouse. Sigurado ba kayong hindi masasabugan si Ashley? Kapag may nangyari sa kanya, kayo ang mananagot sa akin. Sabi ko sa kanila habang binabaybayang ikalawang palapag. Opo, boss. Yung pinakamalayong pasabog mula rito ang unang sasabog. Kaya hindi tayo mapupuruhan kung sumabog man yun. Saka, madali lang naman ipos yung oras nun. Sabay pakita sa akin ng mga tauhan ko sa cellphone niya na nakakonekta sa bomba. Sisiguraduhin nyo lang. Gawin nyo na ang plano kay Gabriel at sa kasama niya. Ako na ang bahala kay Ashley. Luis, yung katawan na gagamitin natin, nasaan na? Hindi kami pwedeng pumalpak dito. Nasa kabilang silid lang yun, boss. Madaling kuhanin. Sagot naman ito habang paakyat kami sa hagdan. Nang makarating kami sa 3rd floor ay, nagkatinginan na kami ng mga tauhan ko at nagkanya-kanya na ng trabaho. Kailangan naming masaktuhan ang timing ng bomba para kapani-paniwala. Agad kong nakita si Ashley na wala ng lakas. Wala na rin si Gabriel at ang kasama niya. Tinapi ko pa siya, tinulungan naman ako ng iba ko pang tauhan na tanggalin ang kadena niya. Mabilis lang ginawa naming pangtanggal dahil may mga gamit naman talaga kami. Kailangan lang naming pakagatin si Gabriel ng konti. Marahan kong binuhat si Ashley nang matanggal namin ang mga kadena. Ashley, hey, I am here already. You're safe now. Bulong ko sa kanya habang itinatakbo ko siya palabas ng warehouse. Pero hindi kami sa main door dumaan. Sa likod kami dumaan kung saan nag-aantay ang ilang sasakyan. Sigurado ko na nasa main door sila Gabriel. Saktong paglabas namin ng warehouse ay ang pagsabog ng bomba na inilagay namin sa loob. Nayanig ang buong warehouse at ang mga gamit sa loob ay nagbagsakan.
Buti na lang ay sapat ang layo sa pwesto namin para hindi kami madamay. Itinakbo ko na si Ashley papunta sa kotse at binulungan ng dalawang pinagkakatiwalaan kong tauhan na dalhin na sa ospital si Ashley. Agad naman na sumibat ang sasakyan at ako naman ay dali-daling bumalik sa nilabasan ko sa likod ng warehouse na hindi pa napuruhan ng pagsabog. Tumakbo ko palabas sa main door nang sumabog pa ang isang bomba na nagpagiba na sa ilang parte ng warehouse at unti-unti na itong natupok ng apoy. Great setup. Ramdam na ramdam ko ang tibok ng puso ko. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Gabriel habang pinipigilan siya ng mga tauhan ko na pumasok sa gibat na susunog na warehouse. Ako naman ay umupo na sa damuhan at yumuko. Kailangan kong magpanggap na hindi na namin nailigtas si Ashley. Where's Ashley? Sigaw ni Gabriel sa akin pero nagkunwari ako na hindi ko siya narinig. I said, where's my wife? Hinila niya ako patayo. Ikaw ang magsabi sa amin na maghanap kami ng pantanggal ng kadena. Look at what you did. Ni walang nakapagligtas sa atin kay Ashley. Kung hindi sana ay hindi ko na siya iniwan doon. Baka may nagawa pa ako. Sabay hila niya sa kwelyo ko. Tinula ko siya. Bakit? Kahit naman bantayan mo siya ron ay wala ka na magagawa. Ikaw na nga mismo ang nagsabi na wala kayong makita na makakatanggal ng kadena niya. Kung sinabi mo ng mas maaga na konti na lang pala ang oras, di sana buhay pa ang asawa ko. Bigla niya akong sinuntok sa panga. Nagdilim ang paningin ko hindi lang sa ginawa niyang pagsuntok sa akin, kundi pati na rin sa sinabi niya. Kaya nga sinabi ko na may ilang oras na lang kayo para ilabas siya rito. At saka anong asawa, remember, you don't act like one. Sabay suntok ko sa kanya. I saw it. I saw it with my 2 eyes. Nilamon ng apoy ang buo niyang katawan at hindi ko na siya talaga makilala. Halos malusaw na ang katawan niya sa sunog. Ilang oras ang inabot namin dito para maapula ang sunog. Kanya-kanyang rescue ang mga tauhan ni Daniel sa mga katawan na naabutan namin kanina ni Sander na nakahandusay na ngayon ay mga nasunog rin. Napaupo na lang ako sa tabi at hindi ko mapigilan ng umiyak. Wala akong pakialam kung puro lalaki ang kasama ko rito sa warehouse. Gusto ko na talagang ilabas ang nararamdaman ko. Narinig ko pa ang pagsara ng zipper na bag na pinaglagyan ng asawa ko. Pero hindi ko na magawang sundan ito pababa. Naramdaman ko na lang na may kamay na tumapik sa balikat ko. I suggest you to run a DNA test. May kutob ako na hindi siya ang asawa mo. Bulong ni Sander sa akin. Bigla ay nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Kaya tumayo ako at sinapak siya ng pagkalakas-lakas. Paano mo naman nasabi na hindi magiging siya yun ha, Sander? Di ba kasama kita rito kanina? At nakakadena siya. Kaya paanong hindi siya yun? Hindi ako kaaway. Sinasabi ko lang ang nooobserbahan ko. Remember, I'm a psychologist. I can read people based with their behaviors. Tinapik ulit niya ang balikat ko at nauna nang bumaba. Napansin ko na kami na lang palang dalawang nandito sa taas. Itong parte na ito ng warehouse ay hindi gaanong napuruhan ng pagsabog. Pero nilamon din ito ng malaking apoy kanina. Napasabunot na lamang ako sa buhok ko at dahan-dahang naglakad sa pader kung saan nakakadena kanina si Ashley. Happy birthday, my wife. I'm sorry. I'm such a failure husband. Hindi na naman kita inalagaan. This time, hindi na talaga kita makikita. I love you, Ashley. Wika ko kasabay ng pag-agos ng mga luha sa mga mata ko. Wala akong balak na sagutin ang tawag na nanggagaling sa cellphone ko dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Bukod doon ay wala na akong gana sa buhay ko. Kung anong mangyayari bukas, mamaya o ngayon, wala na akong pakialam. Iminulat ko na ang mga mata ko dahil naudlot na ang tulog ko. Pagbukas ng mga mata ko ay espasyo ng higaan ko ang bumungad sa akin. Ang pwesto ni Ashley dito sa higaan namin. Hindi ko na naman maiwasang malungkot ng sobra. I feel empty.
I feel drained, physically and emotionally. Ito na ang pangalawang araw simula nang matagpuan namin si Ashley sa warehouse. 2 araw na rin siyang nakaburol pero hindi ko magawang puntahan siya. Dahil ayaw pa rin tanggapin ng diwa ko na wala na ang asawa ko. Iniisip ko na lang na nagpunta lang siya sa ibang lugar na may kalayuan at ilang linggo pa ang aabutin bago siya umuwi. Tumunog ulit ang cellphone ko kaya sinagot ko na lang. Hello? Garalgal pa ang boses ko. Hello sir, good morning. Dumating na ang DNA test ni Ma'am Ashley. Sabi ni Jake sa kabilang linya. Oo, sinunod ko ang sinabi ni Sander na ipa-DNA test ko ang bangkay na natagpuan namin dahil umaasa pa rin ako. Umaasa pa rin ako kahit 5% lang na hindi nga siya yon. Nagbayad pa ako ng malaking halaga para mapabilis ang proseso ng test. Napabangon kaagad ako sa higaan ko at ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko sa kaba. Ano ang lumabas na result? Sir, positive po ang lumabas. Kung gusto niyo pong makita ang resulta, ilalagay ko na lang po sa ibabaw ng table niyo. Napatulala na lamang ako at walang buhay na ini-off ang tawag. Wala na talaga si Ashley. Ano pa ba ang dapat mong gawin, Gabriel, para maniwala ka na wala na ang asawa mo? Uwi ka ng bahagi ng isipan ko. Hindi ko na naman mapigilan na mapaiyak. Patawarin mo ko, Ashley, sa lahat ng sakit na nagawa ko sa'yo. Kung pwede ko lamang ibalik ang nakaraan, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Napakabuti mong tao at isa akong malaking hibang para hindi agad makita yon. Kung kailan huli na ang lahat, saka ko na-realize na mahal kita. Umiiyak na bulong ko sa aking sarili. Ano ang kahihinatnan ngayon na alam ni Gabriel na wala na ang kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.